Ang pagtatayo ng mga GKK sa lungsod ng Davao ay isang pagsang-ayon sa mga ipinapasulong ng Second Vatican Ecumenical Council o maikling tinawagang Vatican II. Ito ay ang pagsasaloob ng mga laiko sa gawaing apostolado sa kanyang komunidad. Ang pagpulong ng mga matataas na pamumunuan ng simbahan sa Vatican II ay inisimulan sa taong 1962 sa panahon ni Santo Papa Juan XXIII at natapos sa taong 1965 sa pag-upo naman ng Santo Papa Pablo VI. Isa sa mga konstitusyon nito, ang Lumen Gentium, ay naghayag na ang laiko ay maging masugid sa aktibong gawain na pagtulong sa misyon ng simbahan sa apostolikanong ebanghelisasyon. Pagkatapos ng Vatican II, ang artikulong ito ay ipinaharap sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, o CBCP, subalit hindi ito gaanong nabigyan ng malalim na pansin. Subalit inisimula ni Obispo Lino Gonzaga ang pagtatalakay ng masusing pagharap at pagpupulong-pulong nito gawa sa pagtawag ng mga obispo ng Mindanao at Sulu. Ito ay ang First Mindanao Sulu Pastoral Conference, or MSPC, na iniganap noong 1971. At sinundan ng Second MSPC sa 1974. At ito ay ikinamumunuan rin ni Obispo Lino Gonzaga ng Zamboanga. Ipinagpatuloy naman ang usaping ito sa Davao nang iginanap ang First Archdiocesan Pastoral Assembly of Davao or APAD-1 noong Nobyembre ng taong 1982. Ito ay pinamumunuan naman ni Obispo Antonio Mabutas. Ang aksyon na ginawa sa pagsisimula nito ay ang pagkakakilala muna sa mga umiiral na grupong magkapitbahay na tumitipon-tipon, katulad ng mga miyembro ng Barangay Sang Birhen na may palagiang pagdarasal ng kasamahan, at ang Kursilos na siya ring may palagiang pagtitipon. Sila ay ikinikilala bilang Basic Christian Community or BCC. Ito ang terminolohiya na ginamit sa MSPC at APAD. Subalit ang ginamit nating Bisayang terminolohiya ay Gagmayang Kristohanong Katilingban or GKK. Isa sa mga kahulugan nito. Itong direksyon ay muling iniharap sa national level sa CBCP at nakapagresulta sa pagtawag ng Second Plenary Council of the Philippines or PCP2 sa taong 1991. Ang terminolohiya naman na ginamit sa mga grupo or kasamahan sa isang lokal na kapilya ay tinawag na Basic Ecclesial Community or BEC. Sa Mayo ng taong 1994, iginanap ang Second Archdiocesan Pastoral Assembly of Davao or APAD-2 at pinag-usapan ang pagpapaunlad nito. Ito'y sa panahon ni Obispo Antonio Mabutas ng Davao at Coadjutor Bishop Fernando Capalla. Napakasimple lamang ang organisasyon ng GKK sa unang panahon. Meron lamang presidente, prayer leader, at secretary-treasurer. Subalit ang pundasyon nito ay ipinatibay ng isinagawa ng unang guidelines and norms of GKK na inilabas sa taong 1996. Sa taong 2014, ang ikalawang edisyon ng Guidelines and Norms of GKKs ay inilabas. Ito naman ay sa panahon ng pangsalukuyang obispo ng Davao na si Obispo Romulo Valles. Hindi tayo dapat maguluhan sa iba't ibang terminolohiyang Ingles na ginamit para sa GKK. Sa Federation of Asian Bishops Conference or FABC, ang tawag dito ay Small Christian Communities or SCC. Sa Mindanao Sulu Pastoral Conference or MSPC naman, ito ay tinatawag na Basic Christian Communities or BCC. Habang sa Plenary Council of the Philippines or PCP, ito ay tinatawag na Basic Ecclesial Communities or BEC.
Itong lahat ay may magkaparehong kahulugan bilang kay natin. Madalas nating maihambing ang tagapagsalita at tagapagbigay ng pangaral o kasaulugan sa GKT bilang PSL. Subalit isa lamang ito sa mga gawain niya. Ayon sa guidelines and norms, ang talagang nakasaad na kabuuang papel niya ay pagiging overall in charge of worship ministry. Ang ministeryo sa pagsasamba. Dahil dito, meron siyang tungkulin sa pagiging modelo sa mga aktibidad na may gawaing pagsasamba para sa kanyang mga kasamahan sa komunidad. At ano pa ba ito kundi ang pakikilahok sa mga may aktibidad ng Eukaristikong adorasyon bukod sa misa? Kapag ito man ang sadya, alam na rin po natin na ang Adorasyon Nocturna Filipina ang may direktang maituturi dito. Sa katunayan, ang Adorasyon Nocturna Filipina lamang ang laikong kasamahan sa Pilipinas na kinikilala ng Vatican na may sadyang gawaing adorasyon kay Jesus na nasa banal na Eukaristikong sakramento. Ang pakikilahok natin dito ay isang buhay Eukaristiko, Eucharistic life, na nakakapagpalalim sa kahulugan ng ating ministeryo bilang isang PSL. Kaya po rin kami andito upang mabuksan ang pintuan ng pagsasama natin sa gabing pagsasamba sa Kanya. Sambahin ang Panginoon magpakailanman.